Good morning, class. Morning. Yung tipil ng klase ng alas 7. Nag-shoot tayo ng maaga ngayon kasi dapat nung isang araw pa to. So medyo raratratin natin yung mga shoot natin ngayon. Pagpasensyahan nyo na yung pagbumukha at energy ko kasi maaga pa. Uy, ano yan? Hindi ito yun. Ano to? Parang hindi isipin na. Parang hindi isipin na siya. Galing naman. Di ba? Galing nang naisip, no? Jerome kasi pumasok, cellphone niya, naiwan niya. So, pinadala niya dito. Tapos yung kapatid niya, binalot niya sa parang Lazada para, safe, di ba? Ang galing, ha? Ang galing nun, ha? Anyway, ang gagawin natin ngayon, nakita niyo naman sa title at thumbnail, ay bibingka. Yes! Alam ko, gumawa na tayo ng bibingka last year. Ayan. Ano to? Kasi pasok naman talaga sa Pasko yan. Pero kasi, ang goal nitong palabas natin na to ay ipakita. Kasi noong nakaraan, one way lang yun, short format lang yun, di ba? Eto, papakita natin yung mga iba't ibang klaseng paraan ng paggawa ng bibingka sa bahay. Pero mas mas madali, mas improved, and ang gagamitin lang natin yung mga gamit na malamang meron din kayo sa bahay kasi mga pangkaraniwang gamit nito. Yes, gagamit pa rin tayo ng uling dito, pero meron tayong dalawang paraan na ipapakita na hindi, hiningal ako, na hindi gagamitin ng uling at simulan na natin. Gawin muna natin yung mixture natin. So, syempre, bago yung mga ingredients na yan, pinaka-importante muna, yung uling na sinindihan na namin in advance. Noong nakaraan pa rin nakasindi ito eh. Yeah, kaya natin dyan. Tapos, kailangan natin ng doon sa recipe, half cup ng butter, pero dahil 4 batches yung gagawin natin ngayon, 2 buong butter to, pre. Sayang init. 1 cup ng sugar, pero dahil nga 4 batches to, 4 cups ng sugar. Pero kasi itong itong bibingka mixture naman na to, hindi naman to masyadong mahigpit. Gagana naman yan kahit medyo off kayo ng konti. So huwag kayo masyadong ma-pressure, bibingka lang yan pare. Namiss kong sabihin yun ah. Pwede kayong gumamit ng sariwang gata. Doon sa vlog na yon, ako pa talaga nagpiga ng sarili kong gata at hindi ko na uulitin yon. 944 ml. Ito, mahirap gawing mahirap itimbang to kasi gata yan eh. Iba-iba ang fat content ng gata. Ang mantika, ang fat, mas magaang yan. So I suggest kapag gata ang gagamitin nyo, volume talaga. Yan. Pwede kayong gumamit ng sarili nyong pinigang gata, pero saludo sa'yo, isang bayani. Pwede rin naman yung ganto, yung Coco Mama, masarap to. Teka lang. Parang nung bata ka, i-stroll mo yan, ha? Oo nga, no. Di, pero ako, ito, alam nila Alvin to, nagsasawsaw ako ng pandesal o tinapay sa sariwang gata. Try nga natin to. Anis, wala na. Shape na shape, pare. Pero kunyari, sa mga ganito pagkakataon, lalo ka magbibili kayo ng gata sa palengke. Kasi hindi mo naman pwede sabihin kay Manong, 942 ml nga po ng gata. Hindi pwede yun. So, ang gawin nyo, para lang tipid, kuha kayo ng gata na medyo bitin sa kailangan nyo, tapos papigan nyo yung pangalawang gata. Yung tinutubigan, yun yung pampuno nyo, di ba? Pero, kung bibili kayo nito, tulad ng Coco Mama na gamit namin, mas madali, di ba? So, pagsamasamahin muna natin lahat ng wet ingredients, bukod sa itlog, tandaan nyo sa baking, asukal ay considered na wet, pare. Yung butter natin, mainit pa kasi to. Ilalagay natin to dito sa asukal para matunaw na yung asukal at lumamig siya. Ngayon, kung mapapansin nyo, sa ibang cake recipes, ganito kasi yan eh. Ako gumagawa naman ako ng cake talaga. Hindi lang ako magaling decorate ng cake. Pero kung gagawa ka ng cake, Diyos ko, napakadali lang naman. Ano lang naman ba yun, di ba? Usually, kapag mga western recipes ng cake, pag nakakita ka ng butter tsaka asukal, i-cream mo siya. I-mixer mo siya hanggang medyo umano siya ng konti. Dito sa kason to, hindi. Kung di ako nagkakamali, ganito rin yung ginawa ko nung 3 years ago. Pero regardless, mabubuo naman yan kasi nga itong bibingka, hindi siya sensitive. Pilipino yan eh. Pinalamig lang natin ng konti mainit na butter. Masure lang na hindi maluto yung itlog na ilalagay natin dito mamaya. So ilagay na rin natin yung agats natin. Tapos itlog. Ilang itlog ang kailangan? 2, 4. Pag may nakita kayong shell, surprise na lang. Hindi sila naubusan ng kaunan sa esto, no? Lagi yan eh. Matik yan eh. Pero yung nagtitinda ng itlog, nauubusan nung karton ng itlog. Pero karton ng sesto, hindi, di ba? Bago dati sa palengke, di ba? Karton kami ng piatos. Pag nandyan na yung bibili ng karton, hihingin ko na yung karton sa tita ko. 150 ako nito. 150, 200? Ang laking pera dati nun.
Lalo na kung supot ka pa. Uy. Ang daming kwento, nawala tuloy ako sa bilang. Kung sumobra itlog, feeling ko tama lang naman. Pero kung sumobra, okay lang yan. Ito, nagpalit ako, gumamit na ako ng whisk dito. Kasi gusto ko na hindi naka-emulsify na mabuti yung mixture natin. Tapos siguro pagkakataon na rin to para maglagay tayo ng asin. Pwede kayong hindi na maglagay ng asin dito. Kasi salted na yung butter na ginamit namin. Pero kayong lalagay kami ng konti. Around siguro mga ganito lang. Wala na sukat-sukat yun. Diba nalalabas daw ng asin yung... Lasa? Oo, Totoo. Patunayan natin yan. Gusto ko to Gusto ko tong topic na to kaya sa sideways talaga tayo dito. Meron tayong dito, gata. Kasi medyo weird para sa iba, lalo na pag hindi naman talaga nagbe-bake na bakit naglalagay ng asin kaya sa nagsisimula cake. pa lang. Oo, nagsisimula pa lang. Pan mo? Asang gata. Gata. Asang gata, di ba? Lalagyan natin to ng asukal. Sukal. Kasi para sa ibang tao, yung lasa ng gata talaga, lumalabas sa tamis, lalo sa mga kakanin-kakanin. Di ba? Matamis sa gata. Matamis na kita. Tandaan mo yung lasa na yan, ha? Lalagyan natin ng asin. Bago. Di ba? Ito, purong tamis lang. Oo. Ito medyo... Yun. rounded. So, mas rounded siya. Parang mas acceptable siya ng dila. Yun, ganun siya. Ito eksperimento na to, madaling gawin to sa kape nyo sa umaga. Asin sa kape? Yes. Kung nag-ano kayo, kung ang gamit nyo na yung mga 3-in-1, tira nyo sa ingredient list, may asin yun. Pero pag nagtitimpla kayo ng kape nyo, yung instant, tapos gatas o creamer, lagyan nyo ng asin, pre. O kaya pinakamaganda, cream ang ilagay nyo. All-purpose cream, tapos lagyan nyo ng asin, pre. Ang sarap nun, promise. Anyway, mabalik tayo sa bibingka natin. Uy, saan na yun? Malaki-laki shell yun, Ito na yung natin, Ito na yung wet mixture natin. Ngayon, kailangan kasi ito may harina tong gagawin natin. Hindi na ito yung ganito. Ang bibingka kasi, ito para sa akin, ang bibingka, yan ang para sa akin direct translation ng cake. Parang ganon. Parang anything na binuo mo. Meron ka bibingkang abnoy, yung itlog lang. Yung bugok na itlog, meron din bibingka latek, na technically biko lang siya. 'Di ba? Na meron latek sa taas. Tingnan mo yung mga so-called bibingka products natin. 'Di ba? Iba-iba siya. Etong bibingka na ginagawa ko, hindi ito yung bibingkang bibingkang, meron kasi ako nakain dati, gawa sa Malagkit, yung bibingka ni Chef Arby. Iba din yun, di ba? Etong bibingka na to, ay yung bibingkang parang Maynila, yung nabibili, labas sa simbahan tuwing Pasko, yung may itlog na maalat sa taas. Yun to. So, palagay ko may harina na to. May harina na to kasi fluffy siya masyado Tandaan nyo mga bata, na aeration ng cake ay galing sa air. Aeration nga Pero ano yung mag-hold ng hangin na yun, pre? Ano yung mag-hold ng hangin na yun? Dalawa ang pwede mag-hold nun. Yung itlog, tandaan natin, yung itlog, nag-hold ng air yan, kaya nga bumubula yan di ba? Nung araw, talagang itlog-itlog lang talaga. Pangalawang pwede mag-hold ng air ay gluten na nanggagaling sa harina natin, kaya siya nagiging fluffy. Yung gluten, kapag winwork mo ng konti, nagiging mas matigas siya and kaya niyang mag-catch ng air bubbles na galing sa baking soda, ay baking powder natin. Ika-catch niya yon at magkakaroon siya ng sa gitna. Pwede rin naman tong gumana sa mga rice flour, sa mga harinang walang gluten, pero mas dense siya ng konti. So para sa akin, maganda mix yung dalawa. At with that said, gawin na natin yung dry ingredients natin at magsisimula yun sa stainless bowl. 1 cup, 2 cup. Ano yung sobrang gago mo? Naglabas ka ng timbangan, tapos gagamitin mo pa rin measuring cup. Baking powder, dito ngayon manggagaling yung natin, alsa. Ang baking powder natin, ito never ako nagtimbang ng baking powder, pre. Sa recipe na to, kailangan natin ng 1.5 teaspoons. So that's 1.5 times 4, that's 6. 6 teaspoons, 3 teaspoons in 1 tablespoon. So kailangan natin ng 2 tablespoons, pare. Tapos, hinalo natin yung wet ingredients natin. Yung dry ingredients natin, dapat haluin din natin yan bago natin pag-combine yung dalawa para konti na lang yung mixture, yung paghalo, mixing motion na gagawin nyo and hindi masyadong ma-develop yung gluten. Bakit ba hindi pwede masyadong ma-develop yung gluten pagdating sa cake? Kasi uurong yan, pre. Kapag naluto, yan yung cake na gumaganon. Kasi na-overmix nyo. Yan yung mga cupcake na medyo kakaiba yung hugis. Na-overmix kasi yun, oo. Ayoko ng urong na gluten. Gusto ko gluten ko, tayong-tayo talaga. Pwede naman wooden spoon lang, pero mas komportable na ako dito kasi alam kong mas mamimix siya na maayos. Halo na natin to dito. Konting motion lang. Pero dapat ganito mabilis tayo. Kasi kapag hinalo natin dito, nagsisimula ng umalsa yung baking powder natin. And kapag mas matagal nakababad yung harina sa liquid, nadidevelop yung gluten niya. Ayaw natin nun. So ngayon, halo na natin to dito and whisk ang gamit ko kasi hindi naman to sobrang thick na mixture. Kung thick yung mixture ng ng cake nyo, gamit kayo ng iba.
At kayo ng spatula, ganyan. Kung makakita kayo ng konting lumps, okay lang yun. Yung iba kasi talaga tinatanggal yung lumps eh. Kahit sa pancake, okay lang yun. Si Alvin, pag gumagawa ng pancake, gigil na gigil. Okay lang yung may lumps. Natatawa Okay, may lovely lady lumps. Check it out. Gusto mo, kantahin ko ng buo yan. I drive this brothers crazy. I do it on the daily. They buy me all these ices. Yan. Kung makikita nyo, may lump siya ng konti pero okay lang yan. Ngayon, eto, hindi to dapat ginagawa pero ako lagi ko tong ginagawa. Tinitikman ko yung eto. Tinitikman ko Yan ba to. ang galapong? Hindi to galapong. Hindi nga to glutinous. Glutinous ang galapong. Okay. Kasi, at least may idea ka na sa magiging lasa ng cake mo. Nagkaroon ako ng experience 100 pieces ng banana loaf, asin. Yung nailagay ko, imbis na asukal. Oo, pre. Sa resto yun. Sa resto yun. Ganun yun. Pre, sabi sa'yo. Ang pinakamahirap doon, hindi iba ingredients eh. Yung overripe na sagi, ang hirap humanap doon. Doon ako pinakanahirapan. Anyway, okay na to. Pwede na tayo magsalang finally. So, ito yung contraption na gagawin natin. Tignan nyo to. Chopping board na wala na, naging sakripisyo na yan, naging insulation na yan sa mga maraming putahe dito sa kusina na to. Pero kayo kahit anong kahoy lang dyan sa labas, pwede na yan, di ba? Ngayon natin dyan, tapos cast iron or kahit anong kalderong meron kayo. Kaldero tuloy, kahit anong pan na meron kayo. Cast iron pinili namin kasi di namin masyado nagagamit tong size na to. Tsaka malaki. Tapos uling tayo dyan. Huwag nyo masyadong punuin, bigyan nyo ng konting pwesto para makahinga-hinga yung uling natin. Kalat lang natin ng konti. Ito, hindi nyo kailangan yung may paa. Maglagay kayo ng 2 bato dyan, bricks, basta maiangat nyo siya. Ayan. Tapos kuha kayo ng kahit anong hulmahan. Kami, ito lang. Madalas yun ang nakikitang ginagamit natin dito na kawali. Kasi, ayun, sakto siya. And gusto ko rin yung shape. Pero bago natin ilagay dyan, dahon muna ng saging. Tanggalin lang natin itong parang spine niya. Tapos, initin natin. Marumi. Marami na ulit. Marumi na, di ba? So, ilalagay natin yan dito sa uling natin para lumambot at mas sterilize siya. Yung typical na ginagawa sa mga dahon sa kalan. Pero ito, may uling naman tayo eh. Lagay na natin yan. Pilit natin siya dun sa shape nung vessel natin. Tapos, kapag may butas, iangat nyo para hindi tumapon yung mixture natin papunta sa kawali. Diyan, pwede natin ilagay yung mixture natin. Yan. Pag may eggshell na nakita kayo, huwag nyo lang tanggalin. Sabi nyo, rustic yan. Di ang gawa sa pabrika. Yan, okay na yan. Aalsa pa yan. Ilagay na natin yan dyan. Tapos, kailangan pa natin lagyan sa taas ng uling to, syempre. Ito lang uli. Again, hindi kailangan eto talaga. Tapos kuha pa tayo ng isa pang kawali sa taas. Ito, mas maliit lang siya ng konti. Pero actually, dapat mas malaki. Yan. Yan natin sa taas. Dadagdagan pa namin ng uling mamaya yan, pero basically, yan na yun, di ba? Hintayin na lang nating tumigas ng konti yung taas, tapos saka natin lagyan ng itlog na maalat. Ngayon, dun tayo sa ating pangalawang method. Ang next na pagsasalangan natin ng ating bibingka ay ang isang bagay na malamang meron pa rin tayong lahat at malamang hindi mo na ginalaw since 2020 at ito ang ating air fryer, pare. Kasi air fryer, malaking tulong naman talaga siya. Nung nag-back to normal na, parang nakalimutan din ng tao eh. Pero since nandyan yan, binili nyo yan, gamitin natin, di ba? So kuha tayo ng normal na pakainan ni Luna. De cake pan lang yan, normal. Tapos saksakan natin uli ng dahon na saging na, again, binlow torch na namin. Kasi ito, ginugupit ko lang din to. Tapos, mixture natin. Yan. Ito yung pinaka-convenient. Pero, ito yung, wala tong syempre, lasa ng uling, di ba? Pero ginawa na kasi namin dati to, and ang ganda rin ng resulta. Ito yung air fryer natin, nakahanda na pinreheat ko siya, pinatakbo ko siya ng konti. Yan, lagay natin lang dyan sa loob. Tapos, salang na natin to. 180 degrees, 5 minutes lang muna. Kasi gusto lang muna nating tumigas yung taas niyan eh, di ba? Tapos, saka natin lalagyan ng itog na maalak. Check nga natin to. Oh, wala pa to. Okay, duro tayo sa pangatlo natin at eto, matindi to pare. Bago natin, ayun, tumutunog na, sakto. Bago natin isalang yung sa pangatlong method natin, maglagay muna na tayo ng itlog na maalat pare. Eto tumunog na to, 5 minutes lang natin siya sinalang. Ayan. At irenastay. Ayan o. Medyo tuyo na siya, so pwede na tayo maglagay ng itlog na maalat. Lagyan natin dyan. Okay na yan, balik na natin. So mag-start muna tayo 180 at 15 minutes. Madali naman magdagdag dyan. May feeling. Ayan, pwede na yan. Basa pa talaga siya. Generous masyado yung mo Pambahay lang. Ang bahay eh. Super special yan Oh, it is for the house, pare. Yan, okay na yan. So, check na lang sa uling yan, tapos yun, salang-salang na lang. Ngayon, nakita nyo siguro, next sa pagsasalangan natin, pare, eto siya, rice cooker. Hindi po dungis yan, ha? Marumi na lang po talaga. Ay, may mga tama na lang po talaga yan. Talaga
Matanda na to rice cooker na to. Ito yung gamit namin talaga dito sa bahay. At kahit kailan, di na panisan yan. Ngayon, spray natin. Kasi, wala eh. Hindi na siya masyado non-stick eh. Kung kayo ay gagamit lang ng normal na rice cooker, ganoon din, spray nyo rin. Kung wala kayo spray, pahid ng mantika. Tapos, gagawin natin itong parang upside down cake. Bibingka upside down cake. Upside down cake. Basta ganito na lang. Lahat ng itlog na maalat, dami na ito lagyan natin lahat dyan sa ilalim. Maglalagay tayo ng mixture natin. Konti lang muna. Para lang mag-set muna yung itlog na maalat natin. Para kasi mamaya kapag binuhos natin lahat to, baka magkahalo-halo lang. Pero kasi, parang hindi naman eh. Kasi mabigat yung butter eh. Mabigat yung butter. So siguro, lagay na. Pero dahan-dahan, huwag yung ibubusang mabigat na ganon. Kasi parang plus yan. Iilalim yan. Dapat taas lang siya. Dahan-dahan lang yung Pakita mo nga, Rani. Parang tindahan dito sa tapat namin. Dati ng mga panahon nag-iosip pa ako. Madaling-madali ka. Malboro Blue nga po, Malboro Blue. Mamadali ka eh. Paparating na yung jeep eh. Siya parang Tapos yung jeep paparating na. Pucha, parang nag-aano sila, nangangasar si nanay eh. Napapakanta kayo, oh, I like it like that, chick work it. Hindi nyo alam yan. Kapag meron na siyang enough na nakadiin sa kanya na butter, okay na yan. Kaya kahit ibuhos na ng matindi yan. Linisin lang natin ng konti yung lead ghee. Yan. Tapos, salang na natin yan. Start. Nauulol yung rice cooker namin kasi alam niya. Hindi ka rin yung nakasalang, pre. Yan, pero umuugong naman siya. So, palagay ko, gets niya naman. So, ngayon, lutuin na lang natin lahat to. Tapos, baka this is the right time na mag-introduce ng dahon ng saging flavor. Hindi siya masusunog. Yan, may sunog-sunog. Ididikit lang natin to sa taas. Yung masunog ang nakadikit sa pinaka-cake itself. May naisip lang kami. Hindi na to kasama sa iniisip namin gagawin sana namin sa content. Pero may natira pa kaming butter eh. Ito, medyo marami-rami pa to. Diba? Ano pa ba ang isang cooking vessel na meron ang karamihan sa atin sa bahay? Microwave. Microwave. Meron tayong microwave. Ito naisip lang namin, Ba't hindi? May sobre, di ba? So, kung kami microwavable na nilagyan namin ng dahon ng saging. Sabi ni Alvin, ang suggestion niya, tama nga naman yung suggestion niya, ilagay daw sa mug. Ang problema sa mug, baka masyadong makapal yung kasi uso yun yung brownie na yung cake na mug dati. Pero kasi, isa pang dahilan kung ba't ayoko sa mug, kung di mo lalagay mo itlog na maalat. Sayang. Pwede yun, nasa gitna. Pero kasi, masarap dito yung tostadong itlog na maalat di ba? Baka hindi na to lumubog. Okay. Hindi ko alam kung gagana to. So, maging oso kayo sa akin. Bear with me. So, salang na natin to, tapos tingnan natin kung anong mangyayari. Midi, lagyan mo muna to siguro ng 3 minuto muna. On high. Ayan, parang ang ganda Tira nyo. Look at this. Faster. Ganda May toast na siyang nakukuha dyan, pero medyo botma lang pa siya, pero naluluto na siya. Ngayon, ang ginagawa nila dyan, naglalagay sila ng dahon sa taas. Uy, yun ang masarap dun. Naglalagay sila ng dahon sa taas as insulator. Pero at the same time, ang sarap din kasi yan kapag na-toast na yan diba? Balik lang uli natin yan. Gano'ng katagal to sa microwave? 3 minutes, pre, tinan mo. Buo na agad. Pero ano pa siya? Lauhi-lauhi pa siya. Isasala ko pa ng konti ito. Buko natin. Tapos saka natin sunugin. Yung dahon. Ayun sinasabi ko, hilaw pa talaga. Ako, tumagas, pre. Okay. Parang wala nangyari. It's like nothing happened. Dagdag lang tayo ng flavor. So, may di salang... Sala mo ulit ito, siguro another 3 minutes. Sinalang namin itong bibingka sa microwave for a total of ilang minutes, Amity? 7 minutes. Check natin kung luto na. Toothpick, pasok natin dyan. Kapag lumabas na ng malinis, or konti na lang ang nakadikit, ibig sabihin luto na. Luto na to. Kasi yung crumbs na dumikit sa kanya, konti na lang. And yung crumbs na dumikit ay cake particles na. Hindi na siya basa. So, okay na to. Ngayon, check natin to. Palagay ko, hilaw pa to Uy, ang ganda Hilaw pa to. Ay, hindi. Luto na rin siya. Kapag ito, malapit na sa 200 degrees Celsius, 100 degrees Celsius pala, sabihin, luto na to kasi yun yung boiling point. Sabihin, kumulo na yung tubig niya. 101. Ngayon, eto sa rice cooker natin to, wala hilaw pa talaga to, pre. Parang ano to imagine mo sinaing, ating air fryer. Check natin to. Basa pa. Hilaw pa to. So, ang gagawin ko dito, taklo ba natin ng pwedeng aluminum foil, pero andito na tayo Dahon ng saging na. Para mas makapagbigay pa ng flavor, di ba? Okay, sukluban lang natin ng ganyan. Yan, palagay ko mga around 10 minutes pa tong cake na to.
cake, sorry, bibingka na to. Ayun, hintayin na natin yung dalawa, tapos tikman na natin. Pero habang hinaantay natin yung dalawa, medyo dito kasi, may bala kaming gawin. Napanood ko to sa The Animal, ni Rob Schneider. Kasi si Rob Schneider, ang nanay niya ay Pinay. Oo. At ang isa daw sa paborito ni Rob Schneider ay raspberry bibingka, na hindi ginagawa sa Pilipinas, pare. Wala tayong raspberry. Wala tayong raspberry do, pero gagawa tayo ng raspberry sauce na ipapare sa atin sa ating bibingka para makagawa tayo ng raspberry bibingka. So meron tayong dito, raspberry, siguro nasa 1.5 cups. Ang raspberry ay mabuhok. Parang Ulo. magbigay ng 10 prutas sa mabuhok. Go! Rambutan. Ano ang sinasabi ng nanay mo kapag late ka umuwi? Punyeta ka. Animal ka. Ano ang ginagawa mo kapag hindi masarap ang ulam? Bumibili na yung ibang ulam. Ano ang kinakain mo sa school? Pancake. Pamalay mo, baka tawagan tayo ni Ding Dong, di ba? Ding Dong, baka naman. Lagyan natin ng konting begot, tapos asukal. Lagyan na natin lahat yan dyan. Marami dapat kasi to. Bukod sa asukal, ano pang bagay na matamis? Honey, Paborito mong komedyante? babalu, Paboritong kulay? pink, Miyembro ng Team Ninong? Erwan Yusap. Mali. Sorry. Kahit di giling na giling. Sino ang pinaka-poging vlogger sa Pilipinas? Ninong Rai. Sino ang pinakamasarap pagluto sa bahay na to? Chef Boy Logo. Magulat ka, lumabas yan, di ba? Anyway, salang na natin to. Pakukuluin lang natin to. Tapos, kapag hindi nyo makuha yung lapot na inyong ninanais, pwede naman kayo magdagdag ng cornstarch or asukal, or pwede nyo palamigin lang. Magbigay ng P na masabaw. Pangat! Magbigay ng K na nasa loob ng P. Kusina? Na ano yung P? Ano yung P? Pamamahay na ito. Nung grade 5 ka, ano ang paborito mong pagkain? Piatos. Sino ang pinakamaganda mong teacher nung high school ka? Si Miss. Lalagyan ko na ng ng cornstarch and water mixture para lang maganda yung lapot niya talaga. Pag tumatalsik-talsik na ng ganyan, yung masakit na sa balat, okay na yan. Lagyan lang natin ng konting asin. Hindi ko pa nilagyan ng asin to. No? Umpite po just a little bit. Hindi talaga siya gumana. Hindi kasi nagtanghalian na kamit lahat. Wala, hindi talaga gumana. Although, tinesting namin to Dito mismo sa rice cooker na to. Kaso, yung tinesting natin manipis. Eto, luto. Siguro, tansya ko mga about 20% nung cake lang yung naluto. Tinan nyo, sabaw na sabaw po. Pero yung gilid, tinan nyo naman yung gilid. Luto naman talaga siya. Hakan yung rice cooker, pangsaing nyo na lang. Diba? Buti na lang, tinesting natin yung isa sa microwave, so 3 pa rin to. Iyon. Madali siyang matanggal. Tapos ano ba ginagarnish dito? Traditionally, ano lang talaga, nyog-nyog lang ata. Pero modern times, condensed milk. Hindi. Kayo kung gusto nyo maglagay ng condensed milk, bahala kayo. Pero yung sa akin... Huwag kang dadayo sa Malabon. Huwag kang dadayo. Hindi, huwag kang pupunta dito sa bahay namin. Yun lang, di ba? Pakita mo yung binubuksan ni Amid Ang tagal naman. Fred, nabasa ko. Ano Oh. daw ang update kay Amity? May nabasa ko sa comment section Ah. Nangingi ng update. Amid pakita mo ang sugat mo. Mga Huwag ka tumingin sa ano. Iyo, ang lupit Tapos halika dito. Gayahin mo yung gagawin ko, ha? Ha! Ha! Kaya na. Pero may konting pa. Pinapagaling pa. So, lagyan na natin ng keso to. Ay, Pasko na. Solid yung mga blanco. Tapos usually kasi, mainit pa to. Kaya natutunaw yung keso. Ang tagal nga naming inantay nung namin. Nung sa rice cooker. Hindi na gumana. So, tunawin na lang natin to sa ibang pamamaraan. May tosta pa. Ang nyog na nilalagay dito yung bagong kayod Hindi yung sapal. Hindi yung pinagpigaan. Ayun bibingka talaga. Diba? Special talaga to kahit walang kalamansi. At eto na nga pare, ang ating microwave bibingka. Tikman na natin to pero bago yan, Jerome, slow mo muna ako. Pare, ang ating uling bibingka. Diba? Yan. Magtunaw na lang tayo ng butter. Sayang talaga. Gusto ko sana mainit siyang i-serve Medyo gasmado naman yun kung ma-microwave namin yan para uminit lang. Diba? Actually, dapat ginawa rin natin to dun sa microwave. Nakalimutan ko lang Ayun Yan, pagsabawin mo. Ano ang paborito kinakain ng mga Pinoy pag Pasko? Puto bongbong.
bibingka episode tayo. Kakanaka ng puto bong. Nakakasama ka ng loob. Tapos tunawin na natin yung keso. Sunugin na rin natin yung dahon para may effect. Yan. Boy na sobra. Hindi, para lang kunyari amoy bagong luto pa. Yan. Tapos nyog. O yan, napakaganda. At eto na ang ating bibingkang niluto sa uling. Pero gamit lang natin yung mga gamit natin sa bahay na malamang meron din naman kayo. Hindi naman siya mahirap gawin. Basta tandaan nyo, may uling. Diba ba? May uling sa taas, diba? So habang umuusok pa to, Vince, slow mo muna. Dali. Pakita mo sa kanila paano. Ganyan na yung artistry mo. Pakita mo yung mga moves mo. Hindi, pakita mo kung paano ka nag-shoot ng slow mo. Ganda ng kulay nito. Mukha siyang tostado pero hindi siya tostang uling. Alam mo yun? Masarap pa rin naman yan. Oh, sure pa rin naman na masarap yan. Pero siyempre, iba rin... Oh, hindi, siyempre. Sila pa magbubod sa rin natin bangko, di ba? Pero siyempre, iba yun sa uling. Pero subukan natin to. Eh kung nasa kondo ka, di ba? Nasa mga apartment ka, na bawal mag-uling, di ba? Masusunog talaga yung dahon dito. Tapos naiog. Etong raspberry sauce namin, hindi kasi talaga to ginawa para dito. Ginawa talaga to para dun sa air fryer. Rice cooker. Kaso hindi gumana. So palagay ko, yung wala naman kasi hindi naman kasi matutusta yun eh. Palagay ko dito na lang natin ipares yan para. Rob Schneider, baka naman. At eto na nga pare ang ating tatlong bibingka na niluto natin sa tatlong magkakaibang paraan. Ano ba ang kailangan gawin bago natin tikman yan, Jerome? Magtanggal lang sapatos. I-slow mo muna yan! Konti lang! Kulang na lang, tumutugtog Ben and Ben dito, no? Yun na lang ang kulang eh. Pasok sa akin to, this is inside of me. Ano to, sobrang, paano ko ba explain to? Lasa yung dahon ng saging. Lasa yun to. Plus yung taas niya, lasa mo rin yung yung lutong nga nung cake, yung tosta nga nung taas. Tapos yung natutustang itlog na maalat. Pasok na pasok to, pre. Siguro if anything, no, kung meron lang ako i-comment na hindi maganda dito sa ginawa, masyado siya makapal. Pero kasi, kahit makapal siya, masarap yung yung bibingka itself nang hindi mo na kailangan ng tulong, itlog na maalat para lang magkalasa siya. Hindi, kahit yung keso, wala. Eto, makakain mo siya sa sarili niya. Ating air fryer. Eto yung tingin kong bibingka na gagawin sa kondo. 'Di ba? Sa kondo, sa apartment. Kunyari, ando ka sa ibang bansa ka, halimbawa, tapos namimiss mo yung Paskong Pinoy. Pwede mong gawin to eh, 'di ba? So, kapag tinanggal mo yan... Saktong tosta lang lang po. Ayaw mo nang... Kahit ano yan. Masarap yan, pare. Ano tinan mo? Maputi yung puwet nito. Lahat ng tusta kasi nito nasa taas. Tama. Nasa taas. Mas tostado pa yung taas neto kesa dito sa inuli natin. Iba yung pagkatusta neto, hindi to tostang uli, tostang oven to eh. Alam mo yan? Warakin natin yung gitna. Let us wreck the middle. Yan. Moist yung gitna. Pero sa nakikita ko, parang mas dense to. Feeling ko kasi hindi nainitan agad yung baking powder natin para magbigay siya ng asam. Mabagal yung pag-travel ng init. Feeling ko lang naman, di ba? Yung butter natin, pre, oh. Tumatagos-tagos mula sa taas, oh. Bakit kahit mas dense to, parang mas gusto ko to? Iba yung nangyari dito. Iba, no? Parang Ibang-iba siya. Pero ito lang kami yung sunog na hinahanap. Yun eh. Tignan mo, hindi siya masyadong humangin, pero malambot siya. So, nangyari, dahil hindi siya masyado nag-rise, feeling ko, mas nag-concentrate yung flavor siya, kaya siya parang mas malasa. Hindi siya nabigyan ng hangin eh. Hindi na-dilute ng hangin yung lasa dapat. Feeling ko lang naman yon. Pero, hindi mo kasi lasa yung sunog. Kahit dito sa taas, yung tusta niya, iba yung tusta niya eh. May tusta siya, pero hindi katulad nito. Dito na tayo sa last natin. Ang pinakamadali, pinakamabilis, at feeling ko, pinaka-basic ang ating microwave bibingka. Wala siyang kahit anong mayard na nangyari. Wala eh. Pero kung titingnan mo din sa gilid, umalsa siya na mabuti, kita-kita nyo naman yung air bubbles dyan. Pero feeling ko kahit ganun, mas tough siya ng konti. Mas gummy siya ng konti. Kasi di optimal pre. May microwave natin eh, di ba? Ayan, natin na niya. Maganda siya, pero kita mo yung air bubbles, pero for some reason, dense siya.
Yung tinapay niya, it could be better. Kung ikaw ay may comparison na side by side dito, tsaka to, eto pipiliin mo. Pero, anong nangyari sa kanya, dahil nilagyan natin siya ng elemento ng raspberry, para siyang naging ibang dish. Dito. Ayan. Subo mo yan. Sama mo yan. Iba yung ano niya yung harmony nung kasi technically, normal na cake lang naman ito nilagyan ng raspberry. Tapos kapag nakain mo itlog na maalat, para kang nagkukulad yung isyak was, anong lasang nangyayari na yan? Bakit ganun? Alam naman natin na uso na ngayon yung mga dessert na may alat. And pasok to dito, di ba? Ikaw, ano masasabi mo dito? Si Alvin kasi di mahilig sa itlog na maalat kahit maalat yung itlog niya. Medyo nako-compensate siya nung jam natin, nung raspberry natin. Nagko-coat din siya sa bibig eh. Makukonsider ko pa pang bibingka to. Hindi ko sure kung makukonsider ko pang bibingka yan. Kasi nagkaroon ng elemento ng asim eh. Ng sharp na tamis eh. Na feeling ko, nakagulo dun sa vibe. Yan yung mga klase na bibingka. Nakikita mo sa mga makabagong restaurant. Hindi sa mga traditional na restaurant. And tingin ko naman yung sinasabi nga natin na paborito ni Rob Schneider na raspberry bibingka. Hindi naman sa Pilipinas yun eh. Sa ibang bansa yun eh. So contemporary take na yun sa bibingka natin. Siguro na-realize kasi nila na ang bibingka natin technically ay cake na pwede mo lang lagyan ng kung ano-anong bagay, di ba? Hindi mo kailangan ng fancy equipment. Hindi mo talaga kailangan kahit ano na meron ka dyan. Gagana yan, pare. Basta ang ano lang kasi sa pagluluto, kailangan gusto mo, 'di ba? Kahit mahirap 'yan, but in this case hindi talaga mahirap. Magagawa mo 'yan basta gusto mo. Minsan kasi ang dami nagluluto na gusto nila, ayoko niyan kasi ang hirap. Gusto nila madali para sa kanila. Pagluluto talaga, it is a labor of love, pare. Hindi siya isang bagay na gagawin mo kasi convenient para sa'yo. Pero dahil nga nanonood ka sa channel na to, feeling ko, meron ka ng certain na pagmamahal sa pagluluto, and I urge you to try this method. So yun mga inaanak, maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo. Sana i-try nyo to. Ako gusto kong makita ganito. Try nyo to, tapos itag nyo ako sa lahat ng social media ko. Pakita nyo sa akin yung setup nyo kung paano nyo ginawa to. Basta ang kailangan nyo lang tandaan, may uling sa baba, may uling sa taas. That's it. Yun lang. Maraming salamat mga inaanak. Hanggang sa muli. Next time magluluto kami ng puto bongbong. Puto bongbong, mahirap yun eh. Kaya ko yun? Naniniwala ka sa akin? Do you believe it? Konti lang. Ay, hindi. Wag na lang.